Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday. Sa wakas mga lodi, makakapag-update na tayo ngayong Sunday ng gabi. Akala ko hindi ako makapag-update ng Saturday, Sunday. Pero ito na nga, nakahabol tayo mga idol. Sunday ngayon, medyo malupit ang mga malulupit talaga. Hindi medyo malupit ang news natin ngayon mga idol dahil malalaman natin kung magkakaroon tayo bukas ng False Move Monday o ano bang Truthful Monday. Truth Move Monday pala, sorry. So ayan, grabe matindi ang balita natin ngayon mga idol, no? So bago ang lahat mga lord, sana kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update, no? Crypto news, trending news, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating channel mga lord. At syempre ngayon pa lang mga lord, sana palambing palike ng ating video. Napakalaking tulong yan sa aming mga content creator, okay? So shoutout sa lahat ng mga nanonood at magla-like at magko-comment sa ating video ngayong gabi na to mga Lord. So bago ang lahat, punta tayo sa ating chart mga Lodi na meron tayong saliwang position dito. Kung nung nakaraan, Friday, meron tayong descending triangle which is ang bias is uh, downtrend mga Lods. Ngayon naman meron tayong ascending triangle, no? Ang bias is ay uptrend, no? Dito naman yung ano niya, dito naman yung straight niya is nasa taas, no? So ang bias nito is uptrend. So pero syempre nakakontra yung ating position diyan, mga idol. No, pero so far meron tayong 71 profit, na ongoing profit. Pero pag nabasag tong 60 mga loads, no, ayan, pag nabasag to, makukuha natin yung $60 and then pwede tayong mag-long kasi baka chance niya na to na makarecover. Okay, baka ang Pulse Move Monday natin is pataas and then mag-drop. So, titignan natin. No? Titignan natin mga idol. Pero bago ang lahat, syempre magbabalita tayo ng mga malulupit ngayon. No, punta na muna tayo sa ating unang-unang news na napakainit ngayon mga idol. Nako, mukhang mauubos na. Mauubos na, mabubura ata sa mapa mga idol. Si Trump, medyo seryoso na si Trump mga idol. Dahil meron dalawang nasawi, no, na troops. Sabi dito mga idol, President Trump says he couldn't care less that Iran just declared its 100% withdrawing from the Memorandum of Understanding. Sabi niya, wala akong pakialam, sabi ni Trump, no, kung nag-withdraw na kayo sa MOU natin, wala akong pakialam. On the Poland to US troops, Trump, sabi ni Trump, we hate to see it happen. It's in service to our country. Very sad. It's very sad thing. Sabi niya na namatayan sila ng dalawang troops, mga idol. Sabi niya, si Trump could be launching retaliation any point throughout the night. So, medyo wala pang 24 hours tong balita na to. No, kanina lang tong madaling araw. So, titignan natin kung maghihigante si Daddy Trump sa nangyari. Mainit-init ngayon mga idol. Kaya nga sabi rito, US President Donald Trump has reportedly ordered SETCOM to open the gates of hell. Grabe, buksan ng pinto ng impyerno. Mga idol, on Iran. Ayun yun, buksan nyo ang pinto ng impyerno sa Iran. Following the deaths of American service members in Jordan. US official says tonight's strike are expected to be significantly larger than previous rounds. No? Ang pag-atake daw nila mamayang gabi ay malupit. Ayun sabi rito. Meanwhile, US intelligence reportedly believes Iran's increasingly precise ballistic missiles and benefiting from Chinese and or Russian targeting assistance, raising fears of a much broader regional escalation. So, sabi kasi dito parang may support pa rin na nakukuha ang Iran sa China and sa Russia, no? Kaya parang medyo solid pa rin yung Iran, parang ganun mga idol. Pero seryoso na si Trump at gagawin niya na ang lahat. Kaya sabi dito mga idol, ito medyo ano to. This is not normal. The US military is reportedly ready for a 1-year campaign against Iran. Grabe, 1 year na, nakaraan, 60 days lang. Trump also says 1,000 missiles are lock-loaded and aimed at Iranian targets. 1,000 missiles, the US has now given Iran
roughly 24 hours to what? To anong gagawin, no? Stop attacking commercial ships, keep the Strait of Hormuz open, allow ships to pass without tolls, guarantee safe navigation, pero hindi nangyayari yan, inaatake nila. Now, connect the dots. Tankers were attacked, the US launched 2 rounds of strikes, Iran struck US and Gulf targets. Ito yung mga tinamaan ng pag-atake ng Iran no? Trump declared the ceasefire over, a 24-hour ultimatum was issued. Military orders have already been given, but geopolitics is only one part of the problem. Ano pa ba ibang problema, mga idol? Ito na. Fed rate cuts are now off the table. Wala na raw rate cut na mangyayari. Sabi kahit na medyo yung CPI at PPI natin is pumabor sa rate cut, pero mukhang wala na daw mangyayaring ganun. Interest rates may stay higher for longer. Nako, ayan yung masakit dyan. China and Japan are reducing US Treasury holdings. Totoo yan. Japan is actively supporting the yen. Bond market volatility is rising. Funds are cutting equity exposure. The AI-driven rally is losing momentum. Liquidity is tightening across global markets. This is not de-escalation. This is geopolitical risk. Tighter liquidity and weakening risk appetite hitting at the same time, no? At syempre, pag mga ganito, mga idol, saan tayo papunta pag ganyan? Pataas ba yan sa tingin nyo? Iran now has 2 choices. Ito yung 2 choice ng Iran, ha? Accept the US demands, risk as much larger wave of strikes. Ayun na lang talaga yung kailangan nila pagpipilian nila. Kung hindi nila, pero wala na, mga lods. Seryoso na si Trump na atakihin sila ng malubha. Markets are not fully pricing in the next move. Where futures open, this may not be just another dip. No, baka ito yung medyo mas malaki to, mga idol. Hindi, ayun yung sinasabi rito Kasi alam nyo, ang pangit ng timing nito, mga idol, kasi yung pinaka-crucial 20 days natin para may pasayo Clarity Act, dito pa nangyayari to. 'Di ba? Yung pinaka-crucial days natin na hanggang bago mag-August 7, na may pasayong Clarity Act, dito pa nangyayari yung bakbakan na to na sineryoso pa yung Iran ng US. Alam niyo naman pag may ganito, mga idol, sobrang apektado ang lahat, no? Markets not fully pricing in the when futures open, this may not be just another dip. Stocks, metals, Bitcoin and crypto could all come under serious pressure. Ayun yung mangyayari. Keep in mind, ayan mga sige niyo yung yung kanyang nilagay na ganito daw ka baba na mga July 20 yung sinasabi niya rito pagka-open ng market, which is Monday. Monday, mga idol, no, bukas ayun yung sinasabi niya. No, pwedeng pagbukas ng market, nako, mag-panic sell ang madami. Parang ganun. Grabe yung post ni Trump dito. Orders have already been given. The US military is ready, willing, and able for a 1-year period of time, subject to extension, to completely decimate and destroy all areas of Iran. Praise to Allah. President Donald J. Trump. Ayan yung sinabi rito. Grabe. Nako. Pero sana wag naman. No? Medyo matagal-tagal na yung natin yung bottom natin ngayon, matagal-tagal na tayo nasa ilalim ng dagat mga idol, no? Baka pwedeng umahon-ahon naman tayo, mga idol. Alam niyo yung pinakapang-ahon natin, yung pagpasa ng Clarity Act Kaya lang nangyari pa yung mga ganitong sitwasyon kung kailan crucial, no? Yung 20 days natin na limited time para maipasa yung Clarity Act, mga idol. Speaking, ito yung palitan, no, ng salitaan ng China and US. 6 PM, isang oras lang pagitan nito, mga idol. Nung 6 PM, ang sabi ni Trump, we've reached an understanding with China regarding Iran. Beijing will not provide weapons to Iran. No, we've discussed this issue with them. So parang sinabi ni Trump, nag-usap na kami. Hindi magpo-provide ng kahit anong tulong ang Beijing sa Iran. Nung 6:00 ng hapon yung sinabi ni Trump, no? Ngayon naman nung pagdating ng 7:00, 1 hour ago o 1 hour after
After 1 hour, sorry, after 1 hour na sinabi ni Trump yun, no, nag-respond yung China at sinabi niya, there has been no such discussion with the United States. Washington appears to make this announcement on its own without informing us. So parang ako nag-usap sila, biglang nag-try yung China. Hindi namin sinabi yan. Hindi naman kami nag-usap ng US. Imahinasyon lang yan ni Trump, no? Imagination niya lang yan, sabi. Tapos pagdating nga naman ng 8 PM, nag-respond na naman nag-respond si Trump. China is denying it because it doesn't want the world to know the truth. No, sinabi niya na, nag-usap talaga kami ng China, tinatanggi niya lang kasi ayaw ng China na malaman ng buong mundo. Even if no agreement, pero sabi ni Trump, even if no agreement, we will continue to pressure China not to supply weapons to Iran. No, parang gano'n na. Sige, kung kahit ayaw nyo nga sabihin o kung ayaw nyo ng mga agreement na yan, kung di kayo naniniwala, di ipipressure pa rin namin yung China na wag bigyan ng supply, no, yung Iran. Grabe, no, hindi ko alam kung ano si Trump eh. Ba't siya nag-a-announce ng gano'n? Ang ano kasi doon, bakit ka mag-a-announce ng gano'n kung hindi naman totoo? 'Di ba? Parang ano yun, nagpe-fake news ka para lumakas kumbaga, gumanda yung image mo sa buong mundo. Pero sa tingin ko, hindi gano'n kaano si Trump eh. Gano'n siya kababaw, kailangan niya pang gawin yun, 'di ba? So hindi natin alam kung ano yung mga strategy, mga nangyayari dito. Tangina parang kinikengkoy na lang tayo ng mga 'to, Baka magkasabwat din pala 'to sa totoong buhay, Oh, speaking of China mga lods, no, kung ang US, Iran medyo nagkakaroon ng gulo at naapektuhan ang buong Asia, ang Pilipinas na nagkakaroon ng ewan ko ba kung anong nangyayari dito sa Pilipinas. Bukas na naman, bakbakan na naman 'to. Hindi ko alam kung bukas yung bukas ba wi-witness si Matibag sa impeachment. Hindi ko alam kasi mukhang kaabang-abang 'yun eh. Kasi once na mag-witness doon si General Matibag, mukhang mawawala yung issue ng impeachment doon. Puta, baka mag-away lang si Matibag tsaka si Alan Peter Cayetano doon, mga idol. Naku, mukhang entertaining yun. So, titignan natin kung ano mangyayari doon. Pero speaking of China, mga idol, kung ang yung iba puro bad news, sa China may good news, mga idol, no? Sabi ng analysis, says China will experience a well-deserved era of abundance in the 2030s. Kumbaga, maganda ang future ng China. Ayun yung parang sinasabi dito. Whether in housing, intelligence, or energy, it will be so massive that the EU, sorry. It will be so massive that the EU and US may not be able to surpass it. Kumbaga, hindi nila kayang malampasan, no, yung mangyayari sa China pagdating ng 2030. Maganda yung hinaharap ng China, no, na mauusada niya pa yung EU at US. Ganun yung sinasabi dito. At syempre, ito tingnan niyo to Ang tindi ng news na to. China CTE launches the world's first agentic AI smartphone. ZTE unveiled the Nabix Ultra of the World AI Conference in the Shanghai, a phone that doesn't just add AI features but executes tasks across multiple apps on its own. Panis ang iPhone, sabi. Panis ang iPhone Pro 16, parang 16 Pro pala, kung ano man yun. Wala ako nun, mahal yun eh. Sabi dito, Honor, Stefan, and Apple are all racing to launch rival AI phones in China the same week. O ayan kumbaga, pagdating sa technology talaga mga idol, bukod sa hindi nagpapahuli ang China, gusto nila nang maging number 1. No? Hindi, talagang pinapatunayan nila may record at andyan na, nangyayari na. Hindi katulad sa US, mga idol, na gusto maging crypto capital of the world, pero kahit isang batas, hirap na hirap pang ipasa.
Hindi pa maipasa yung Clarity Act. Gusto maging crypto capital of the world pero ayaw ng clarity, mga idol. So, medyo maganda yung mga nangyayari ngayon sa China, mga idol, no? At eto, matindi tong news na to, mga idol. Punta na tayo sa medyo crypto-related na to. Sabi dito, mga idol, FBI arrest hacker for hiding crypto stealing malware inside Steam video games. No, pag nalaro mo yung video games na yon, nako yari ka. Naka-register yung video games na yon sa Steam. Nako putik yan, baka may ano ba yung mga nilalaro ko sa Steam? Meron ako nilaro, may dinownload pa na ako na game sa Steam, free lang. Ay, nangyari ako dun buburahin ko na nga yun. Ano yun billiard. Yung parang pool, naiinip kasi ako kapag nag-aano ako ng balita, kaya nag-aano na yun, parang titira-tira lang ako, pero free yun Once installed, nako patay tayo dyan. Yung game na yun na galing sa Steam, the malware stole password, no? Passwords, data, and drain victims' crypto wallet. Nako patay tayo dito, mga idol. Pero naaresto na yan. Naaresto na. Mga lods, ano kaya yun? Hindi sinabi kung ano yung mga game na yun. Sabihin nga natin. Ano? Ang game, no? Na iyon. Ito na yung mga game. Ang mga game na iyon ay Blockbusters 2D platform, Dashverse, Lampy, Lunara, Pirate Pie, at iba pa tulad ng Chemia at Tokenova. So wala ako nito. Ito yung mga indie-style games na in-upload sa Steam na mukhang normal na laro pero may hidden malware na nagnanakaw ng passwords. Naku, patay tayo dito. Data at crypto wallets kapag na-install na at na-play. Nako. Babala, wag i-download ang mga ito. Matagal nang tinanggal ng Valve at Steam. So ayun, buti na lang mga idol, no? At hindi natin na-click yun. Ubus GG sana tayo, mga idol, no? Pero ano yun awareness to, mga idol, na hindi porkit legit yung platform, safe na. Tulad niyan, yung Steam. Legit na platform yan, mga idol. Meron tayo niyan. Kasi diyan ako nag-download ng Tekken 8 Diyan ako binili yun at diyan ako naglalaro nun. No, tas may mga malalaman natin, may napapasok pa rin pala talaga ng mga hacker, no? Kaya pala pag may mga free na games sa Steam, magdalawang isip ka na, no? Patay tayo diyan. Oh, speaking of hack, muntik na ang MetaMask. Nako, isa pa naman yung MetaMask sa mga kumbaga kung wala kang pambili ng cold wallet, 'di ba? Pwede kang MetaMask. Pero muntik lang, mga idol, no? MetaMask nearly got hacked by North Korea, no? Consensus unknowingly hired a North Korean developer using the alias Tyler Knapp, who contribute to MetaMask core code for nearly a month, no? Kumbaga hinire to ng Consensus, no? The company detected the threat and revoked all access immediately. No? Nung may naramdaman pa lang sila, tigil mo na yan, sabing ganun. Product releases were post and a full code audit confirmed no backdoors were deployed and no funds were compromised, no? Ang galing ng MetaMask, mga lods, no? So muntik-muntikan lang sila, mga idol, pero doon natin malalaman na once na may maramdaman silang meron silang may ma-detect sila na bad na mangyayari, bigla silang nagpo-post, no? So ang galing nun, mga idol. So hindi sila na-hack, no? Congrats sa MetaMask, pero ingat pa rin, mga idol, no? Kabado talaga yung mga merong wallet na MetaMask diyan, mga lodi. Tandang-tanda ako nun sa Axie, mga idol, talagang kailangan may MetaMask ka nun. Kasi doon ka magbibili, kailangan mo yun, bibili ka ng Axie. Lalo na yung luma pa, yung hirap pang bumili, wala pang Ronin. Ang hirap pang bumili ng Axie. Grabe yung pangyayari na yun, mga lods.
'no, ang mahal ng gas fee, taragis yan 'no, sobrang minsan mas mahal pa dun sa iaano mo, eh. Minsan meron nangyari nun sa gas fee nun, ang wi-withdraw mo 14,000 kasi yun yung sahod nun, eh, 14,000 tapos ang gas fee ano 17,000. Ay, tangina may mga oras pa nun, eh. Eto yung 'pag ganitong oras wala masyadong nagta-transact kaya mura lang gas fee, may mga ganun pa, eh. May mga content pa na gano'n, eh, grabe talaga nun 'no. Kaya nung nagkaroon ng Ronin dun na, okey na yun, wala ang sobrang baba ng gas fee at sobrang baba na rin ng aksi. Biglang nawala na din 'no. Grabe talaga yung mga pangyayari sa mundo, mga idol hindi ma-explain. At eto na nga, isa pa sa hindi natin ma-explain ang napakaimportante nating Clarity Act mga idol. 'No, eh, tumaas na 'to mga lods at ngayon is bumagsak ulit 'no. Ang probability of Clarity Act passing this year collapsed to 38% after Trump meeting with senators. Imbis na gumanda at maging positive 'no, yung ating, news dahil miniting ni Trump nga yung mga senators, mga idol, imbis na maging positive tayo dun, eh, naging negative pa tayo, mga idol. Kasi hindi pa gumanda yung, resulta kumbaga nung pag-meeting. Kasi ang, mismong, tinalakay na lang dito yung ethics, eh, mga lods, eh, na hindi makinabang ang pamilya Trump 'pag pumasa yung Clarity Act 'no, kasi laging pabor sa kanila daw, eh. Gano'n yung mangyayari. So, may specific kasi na ayaw si Senator Elizabeth Warren mismong ano, eh, specific sa pamilya Trump, eh. Ang gusto sana ng mga Republicans hindi ipi-pinpoint ng isang pamilya lang. Ba't kasi isang pamilya lang, eh, darating yung panahon, eh, wala ng baka wala ng, pamilya Trump o isa sa mga Trump ang nakaupo sa government. Para saan pa yung batas na yun, 'di ba? So, dapat kapag gagawa ng batas pangkalahatan hindi lang para dun sa isang pamilya na yun, 'di ba? So, ang gulo nito mga idol. So, hindi medyo nawala na dito yung yielding ng mga stablecoin, yung naitsipwera na yung sa bangko at sa banks versus crypto, nawala na yun. Ang pinaka naging mainit dito yung ethics ni Trump. Ayaw ni si Elizabeth Warren gustong, tibayan 'no, yung ethics ni Trump. Hindi ethics, ethics. Grabe. Eto na. Tapos eto mga lodi 'no, at isang good news lang muna tayo sa XRP. Ripple partner HSBC o Hong Kong Shanghai Banking Corporation, nagtrabaho ko diyan dati, call center, eh, 'no? Ripple partner HSBC officially becomes the first firm to enter the UK's digital security sandbox. Trillions are coming, sabi dito ni Diana, mga idol. So, partnership 'to. Sa UK 'to, mga lodi, 'no, and, goods na goods 'yan pagdating sa XRP. Kumbaga, another good news today, 'no. Pero eto ang pinaka-trending news ngayon sa X, 'no. Grabe mga idol, ang alpha male, kilala niyo ba ang alpha male, mga idol? Ayan, si, Andrew Tate, kilala niyo na 'yan mga lods, 'no. So, si Andrew Tate at si Tristan Tate, ang kanyang, kapatid, 'no, have been arrested in Miami by US Marshals, camped outside the venue where Andrew Tate was set to co-host a bare knuckle boxing event within hours. Kumbaga, magko-co-host sana si Andrew Tate sa isang event na bare knuckles, na alam niyo yung bare knuckles mga idol, yung boxing na walang gloves. Tangina, pinapanood ko dati din yun, eh. No, hanggang ngayon pala nanonood ako nun na lahat ng mga tawag dito, YouTube channel na bare knuckle sa YouTube, naka-like ako, naka-subscribe ako dun. So, kasama sana si Andrew Tate sa magiging host. Kaya lang bago mag-umpisa ang event na yon, eh, inaresto 'no, ang ating bida. The charges are still unknown, nakalagay dito 'no, ayan 'no. Yun si Andrew Tate, kilala niyo naman 'yan, 'di ba? Si Andrew Tate, ang, alpha male 'no. Ano pa mga nangyari dito? Ayan 'no, inaresto sila. Pati si Tristan Tate mga lods, yung kanyang, brother 'no. Siguro nagulumihanan diyan yung, bare knuckles 'no. Anong nangyari ba't inaresto yung host natin? Idol pa naman namin 'yan. Sabi dito, ito daw yung ano,
kinaso kasi dito sa post na 'to wala pa yung kaso, eh, oh. The charge are still unknown kay Mario Naufal. Pero dito sa BRICS, sabi dito, Andrew Tate and Tristan Tate charged in the UK as prosecutors seek their extradition from the United States. 7 counts of rape, 3 counts of arranging, tangina niyan, ang ano, ang sa dami ng words na binabasa ko, mga lodi, nag-ano pa, nagre-reason pa, eh, no? Pare-parehas kasi, eh. Arranging, 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 ganun pala yun. Sorry guys, ah. 3 counts of arranging or facilitating trafficking for sexual exploitation. 3 counts of assault, occasioning actual bodily harm. 19 additional charge for offenses relating to incident image of a child and extreme pornography. O ayan na, ayan yung mga kinaso sa kanila, mga idol. Halos puro kababaihan ang ano, ang sangkot, mga lods, no? Meron pa nga silang human trafficking, eh, nabanggit ba rito? Pero napatunayan ni Andrew Tate yun na wala, eh. Kaya lang ewan ko, syempre 'pag mga ganyan balik ng balik yung kaso mo, 'no? So mumulto at mumultuhin ka niyan pagdating ng araw, mga idol. So kapag meron ka kasing mga naka-pending na kaso na ganyan, maganda talaga diyan i-settle mo na ng yung iba nga naka-settle na, hinuhukay pa, eh. Babalik at babalik pa sa'yo, eh. So, mahirap talaga yung mga ganyan, mga idol. Imagine mo magho-host ka lang bigla kang aarestuhin 'no. May balak na pala sa'yo tapos alam nila siyempre na meron kang kaperahan, o 'di pagpiyansa ka ng ganitong halaga, o 'di ba alam niyo yung, nangyari kay Makagago? Merong issue si Makagago na gano'n, eh, nabasa ko nung nakaraan, yung, dismiss na, tapos biglang pumunta sa bahay nila para arestuhin siya sa kasong dismiss na. Tapos parang pinagpapiyansa siya, et cetera, et cetera. Hindi ko masyadong ano na ano 'yun. Pero may mga gano'ng ano daw, eh, sistema 'no, na kapag meron kang kaso kahit dismiss na, biglang may pupunta sa kumbaga pupulisin ka. Gagamitin yung mga pangyarihan ng pulis para pagkaperahan ka, gano'n yung mangyayari 'no. Hindi ko sinasabing ganito yung nangyari kay Andrew Tate, Inaano ko lang yung mga gano'ng sitwasyon na gagamitin nila yung kaso mo na yun ta's susuhulan ka para parang peperahan ka lang, gano'n 'yan. Dahil sa kaso na yun, 'pag nagawa mo na 'pag naperahan ka na, yun na, taalis ka na, 'di ba? Pero hindi mo maalis sa isip mo, "Tangina 'pag inulit sa'kin 'to bayad na naman ako." Anong gagawin ko dito? So gano'n. So ang ginawa ang alam ko lang, nabanggit ni Makagago nun na, parang binalikan niya yung mga pulis na gumawa sa kanya nun, 'no? Ayun mga idol 'no, grabe yung news natin. Ano na nangyayari 'no, bumaba na, paakyat na naman. Ano ba naman sis, 'no? So ito grabe, ang ganda ng ascending triangle natin dito, parang anytime puwede na akong mawala dito. Mag-ano kaya ako dito, tawag dito, order ako, limit order dito 'no, long. Puwede yun, naisip ko na bigla, pero mamaya ko na gagawin, okey? So, ayun ang news natin ngayong Sunday mga lods. Monday bukas, mag-o-open ang market. Naku, medyo gusto ko sana kayong sabihan na mag-ingat mga idol dahil alam niyo naman na puwedeng, anything can happen. Kung ano yung ini-expect ng majority, minsan hindi gano'n yung nangyayari. Halimbawa, ini-expect ng tulad nito, yung chart. 'Pag, siyempre yung mga technical analysis master diyan, puwedeng isipin nila, "Uy maganda yung mga candles natin ngayon parang nga nagpapahiwatig ng pump," 'no? Siyempre kung saan majority na maraming naniniwala na gano'n, sasalungat ang market do'n, mga idol, para mas marami silang mapera. Pero kasi ngayon ang news natin puro halos bad news dahil nga sa pag-atake ng, US sa Iran, mga idol. Pero dahil nga bad news ang ini-expect nga is puwedeng bumagsak pagbukas ng market, 'no? Puwedeng mangyari 'yun, mga idol. May malaki yung percent na puwedeng mangyari. Kumbaga may sense na bumagsak siya kasi nga ganito yung nangyayari. Pero dahil siguro maraming magso-short dahil ganyan, "Uy, babagsak yan sa Monday kasi ano, puro bad news, ganito ganyan, ganito ganyan. Walang linaw sa Clarity Act, tapos, binabakbakan ng US ang Iran, ang pangit ng nangyayari, so magso-short tayo."
tapos biglang humataw pataas, ubos lahat ng mga nag-short. Gano'n yung mga nangyayari minsan. Hindi ko sinasabing gano'n mangyayari, puwedeng mangyari 'yun at puwede rin namang ang mangyari is yung talagang, makatwiran yung pagbagsak kasi nga puro bad news, eh. Puwedeng gano'n yung mangyari, bagsak, oo, sabi ko na sa inyo babagsak, eh, may mga gano'n na mga content creator diyan, "Ang galing ko, sabi ko sa inyo bumagsak, nagkatotoo ang sinabi ko, paniwalaan niyo ko at avail kayo ng aking, tutorial." Anong tawag dun? Mga nagbebenta ng something. Oh, ayun, So ayun, kita-kits tayo mga idol sa mga bukas na tayo magkikita-kita mga idol 'no, kasi medyo gabi na ngayon. Kung makakita man ako ng malupit na news ngayon, baka bukas ko na ng umaga ilatag sa inyo 'yan. Okay. Kita-kits tayo bukas ng umaga mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up, Benny Maru. Okay, kita-kits tayo bukas. Na-miss ko kayong lahat mga idol.